is kind of going sideways. Pero ngayon, set number 3, meron tayong konting break. Mali ba natin kaya ng Gaon Game makabawi this time? Pero KLP, ang ganda kagad ng pwesto dito sa may mid. Looking at the long range angle, denied of any kind of information galing sa smoke. Salamat sa Gaon Gaming. Deprived na kagad ang Ubek Maniac para kumuha ng hotel control. And ngayon, tumitesting naman sila for a high-low setup. Pero para maaga rin ang paglabas din ng util ng Ubek Maniac. And Jeffrey Soul starts it off with a kill onto KLP. Sa KLP, hindi pa natin nakikita kung saan siya makakuha na pick-off dito. Kasi nga, sila ngayon ang magpupush. Kaya niya mga i-clear out mag-isa ang B. We'll never know. Yeah. Dahan-dahan yung approach ng UM dito. Ang ganda ng timing si Jams. Nasagot ka agad. Yung kanyang nade dito. Jefferson ngayon bumabawi. Jefferson! Ngayon para sa kanya. Inaanap siya ni JJ at nakuha ng 3v2 ngayon ang natitira para sa ating laban. GG down to 2v1. Ang ganda ng laban. Ubek Maniac. As soon as it started, garon kabilis yung pag-end. Man, firing in all cylinders is Ubek Maniac. No, Gaon Gaming despite 3K, the efforts of Jefferson. Wala na tayong nakita pagbawi ng Gaon Gaming para man lang mapigilan si Dolphex or even si JJ. It looks like KLP is really wanted to be there for the sake na, man, si Dolphex nag-e-effort siya para mo-entry, tulungan ko na siya, and KLP got to, and that was really surprising, no? And KLP opened up the site. Kaso nga lang, ang kapalit naman is tatlo. Buti na nga lang, he really is truly a sniper maestro kasi napigilan niya kagad si Jams pati si Jeprox. Yeah. Ngayon ang pambawi ng Gaon Gaming, sit dito at magstay lang sa B. Upo lang, pero parang nagdi-default ngayon ng Ubek Maniac. Tunnel action, pupunta ng mid. What is this default, Ubek Maniac? Man, saan talaga kayo papunta? Parang, teka lang ha. Tamang laro lang dito no, Ubek Maniac. Dahan-dahan, zero information. Parang ganito yung nangyayari kanina Jeprox dito. Opening it up over onto one. Couple of kills now going the way of Ubek Maniac. Dalawa na natitira para sa side ng Gaon Gaming, pare. And with the C4 down, pressure on their side. Ubek Maniac leads up everyone. And ngayon, RS nga ba talaga ng Gaon Gaming yan? Teritoryo ng Ubek Maniac. Wala ka nang nakita nga kaluluwa ng Gaon Gaming kahit man lang sa lobby o mismo sa site. Kasi pinigilan ka agad ng Ubek Maniac makapasok ang Gaon Gaming, man. The retake situation was not for the faint of heart para sa Gaon Gaming. And there goes an early util throw here for UM, possibly setting up for an early LA push. Pero parang itong default na to is kung ano yung nakita natin kanina, pero Gaon Gaming, how will they now counteract this? Walang masyadong bago. They have now smoke tunnel and as well as entrance. They might just go for a fake once again, even at mid. And that is it. That is now the Ubek Maniac start. Pero antay pa rin natin kung paano ang gagawin ng Gaon Gaming. Diba naging problema nila kanina dito dahil nga wala silang masyadong presence sa mid, no? Nahuli kung di ako nakakamali, si Jack Ban, yung nakalabas yung nade. Walang kaalam-alam, bigla siya napatay. Medyo pareho yung setup ngayon ng Gaon Gaming. Kailangan nilang mag-respond, kailangan nilang baguhin yung nangyari kanina. Knowing that, I think Ubek Maniac, medyo pareho lang din yung nagiging approach nila dito. Going down, trying to find those great timings, kaso denied by Jack Ban. Meron tayong kaagad na trade dahil kay JJ. Parang yun na nga ang hinahanap ng Gaon Huy! Gaming. I think apakasakit pa rin na nawala si Jason dito, pero they have to make use of what they have. They have to play the retake. Kahit wala na silang anchor dito, napipigilan sila lahat ng Ubek Maniac. Hindi sila mismo sa side na depensa, doon mismo sa hotel. Pero ngayon si Jeprox made his way now inside of sight. Kasi Jefferson nakikipagtapalaran pa rin. Harap-harapan nila pastangan si JJ gamit ng AWM. Tumatakbo pa rin ang oras para sa Gaon Gaming. Kumuha ng retake. 2v3. 13 seconds step on the clock. Jefferson is still on hotel. Nakatayo pa rin siya dyan, men. Wala na siyang ibang magagawa kundi tumingin na lang sa mga kalaban na nakalinya din sa kanya. Gaon Gaming looked and never turned back. Kaso nga lang Ubek Maniac, yun yung pagkakataon nila para ipunish ang GG. And just when you think it was gonna be in favor ng Gaon Gaming, biglang UM ulit. Ubek Maniac, baliwan na naman. Tuloy-tuloy yung kanilang momentum dito habang naghahanap ng kahit anong angulo, no? It's the same thing. Again, Salvatore, pero yung Ubek Maniac, pareho yung approach nila papunta ng B ulit. They're going through the underground with GG moving on forward. But this time, si Jefferson nakabantay sa angulo. Kung hindi sila mag-iingat dito, pwede silang mahuli. Kaya na nga si JJ, unang malalaglag. Okay, Jefferson. He's gonna get the 1-for-1 though.
Grabe, in vain na ngayon yung pagkapatay ni Jefferson. This is going to be hard now for Ubek Maniac. Instead, without the help of JJ, can they recover quickly? But I'm pretty sure, papasok pa rin nila to mid. Sobrang free ng B site ngayon, no? Walang kaluluwa na gustong nabibecho talaga. Pero nandoon si Jason, tatlo naman sila kumpara sa isa. Ayaw ba maghiwalayin? Papaulo na lang ng nade. And Jason, wala na ibang mapuntahan. Can he defend himself? Can he buy up some time? He bought enough time para makapag-rotate ang ibang Gaon Gaming. But it's still the inevitable for GG. As now, Ubek Maniac made their way to site with a secured plant of the C4. But now, time is ticking. For V3 men, man advantage, heavily favored to Ubek Maniac. Diba yung ganda ng setup ba si KLB, pati sino naka-high-low setup na harap na rin si Jams dito. 22 seconds left on the clock as the retake has yet to come in si Jeprax na nakitira. Napaka-low ng kanyang buhay si KLB ang magtatapos ng ating round. 4-0, tuloy-tuloy Ubek Maniac. Gusto na lang tapusin ito na maaga pare. Hindi ko alam kung anong kailangan gawin ng Gaon Gaming. Confidence is gone, momentum is gone, there is zero performance out of it over the last few rounds. Kailangan nilang pigilan yung Ubek Maniac kasi kung hindi, baka magdire-diretso tayo dito pare. Man, wala pang pambawi ngayon ng Gaon Gaming. This might just be a game 3 curse every time that Gaon Gaming will be forcing or will be entering map number 3, hindi na kagad sila nakakabawi. And for the most part, Ubek Maniac has been successfully using all of the stops to make sure that this map is indeed in their favor. Looks like Gaon Gaming still haven't cleansed any of the dust sa kanilang katawan pagdating sa paglalaro talaga ng Ankara. They're just getting exposed one after the other. Jackman defending for his life. He's gonna get 2 in exchange for 1. And Jams is gonna get 1 over to Noah Swell. Mukhang nakakabawi na nga ba ang Gaon Gaming? Or I stand corrected, KLP! Making it a 1v2. Jefferson! Muntik pa men! Prayer reveal naman doon. Hindi ko alam pare. God. May times 10 holy damage or holy defense yata si Jefferson doon. Hindi ko alam kung paano siya nabuhay doon pare. Mas maisip paano ba nangyari yun. It was so close. Wow. That was just crazy. Gaon Gaming, muntik pa nga talaga kayo mapaghiwalay ng tatlong naglalaban sa loob ng midmen. And now Gaon Gaming with a chance to push this into a position wherein they will be the momentum shifters here, ladies and gentlemen. Will this be it? And now Gaon Gaming, hindi nila alam si Jackban na nandoon lang din sa likod. Ngayon, Jeprax! Rule living to his role! Wala nang counterplay. Pag nasa likod, wala ka nang magagawa, pre. And now, KLB, defending. Muntik pa ka. This is indeed a game on our hands. Ngayon, pre, Gaon Gaming. Dinadaga ngayon ng Ubek Maniac. Baliwan kung baliwan. Nakita natin si Jeprax nakakuha ng 3. Muntik nang mabaliktad yung round na yun, pare. Pero ngayon, at least para sa side ng Gaon Gaming, alam nilang kaya nilang manalo ng isang round. If you get 1, you can get 2. And if you can get 2, you can get 3, pare. Just need to count. Oh, this is getting crazy, man. Di ko mapinta. Bakit mga nangyayari to in a game like Crossfire, man, which involves high skill ceiling. Tapos, dito mo makikita na okay lang pala, hindi sumama sa mga kakampi. Kaya pala yung natin, no? Ganun, pre. Parang kung kaya ko mag-isa, ako na lang gagawa. Ito yung mga... na ako lapitan. Parang si Jeprax sana yung mga kakampi ko talaga pa naglalaro ako ng rank match eh. Sana may Jeprax. Sana may Jeprax sa gold eh. Duo, no? Wala eh. Wala tayong Jeprax be. Pero Ubek Maniac, no? Gusto ko rin na meron din akong No tsaka Dolphex sa rank match. Kasi Dolphex can hold the site. No can also anchor, men. Bigla na lang natin nakikita na pag post plant na nag-activate bigla ang Gaon Gaming, or when the time is right, nag-start sila ng kagad ng lurk na hindi lang isa, hindi dalawa, 3 ang nagawa na paraan ng Gaon Gaming pumunta from hotel to RS. Like, how do you do that? Tira mo to si KLP yung manguna, papunta sila ng A dito. At dahil dahan-dahan, wala sila na kahit ano, man. Ayun, all the nades being thrown out. No gets Jeprax. Alam nila kung nasaan. Double team dito si Dolphex. Muntik na mahuli. Ay, tabang atras na muna paso. Yung oras pa rin. Uuubos dito. Jack pa nakuha ng isa. Si Jams nandito na rin. Back up has
to continue with this round. More people coming in, falling. 2v2 na rin tayo ngayon. Okay. Looks like a pretty aggressive setup here for Ubek Maniac. Parang ang ganda ng smoke nila dito pero hindi pa nila nakulokobit yung entry jumps. Rinig na rinig ka sa bench spring. Ang ingay ng paa mo! Kaso nga lang napag-iwanan si Jack pa ng panahon. NKLB! Para masabing meron kaming dala-dala ngayong armas. Pinaril ang katawan ni Jams. And mukhang personal ang laban ng Ubek Maniac tsaka ng Gaon Gaming. I don't know if you saw yung camera ni KLB nung nakuha niya yung kill na yun. Tamang tawa lang siya dito. UM bigla na natapos yung momentum ng Gaon Gaming. Pwede na lang sabihin na hindi sila mababalik na dito. No? Pero medyo malayo pa rin yung kailangan habulin ng Gaon Gaming dito. KLP, tamang push up lang, maghanap siya ng kahit anong angle na pwede niya makuha ng maaga. And it's the same thing, the same approach again this round. Huge question mark para sa Gaon Gaming in terms of defense. Jack Ban leading the charge as well as Jefferson pero no conversion of wins so far for Gaon Gaming. Kaya lang nila umubos pero the moment na nagsastart sila ng lurk, nababasa din kagad ng Ubek Maniac. Now, Jefferson and Jason still holding here at mid. And mabilis lang na rotation para makapasok sila kagad ng hotel. Ubek Maniac starting now the fake. And this might just be the pushing of Ubek Maniac towards B side. You see, it's quiet this time though. Man. Wow. Ganun talaga? Tahimik lang. Wala masyadong early utils na binabato, do. And Jack Ban is not anticipating anything. Nandoon lang talaga siya. Nandoon lang siya para abangan kung may papasok dito na Ubek Maniac. And now naririnig na yung mga paa. Jack Ban na alertohan na. Kasama na rin si Jeffers. KLP! What an impossible shot! Pero nagpapawalan pa rin ang Gaon Gaming. Searching up a 3v2. And now, Jefferson mawawala na nga rin sa malayo ang labanan ni KLB. And there goes the C4 plant. Gaon Gaming's defenses just got absolutely wiped out. Nasa kanila nga yun lamang pero KLB di nila alam nasa likod ngayon si Jams. Once again, Ubek Maniac may rank infestation dito sa loob ng site. Kasi nakaranas na naman ng pandalaga ang Ubek Maniac. Lason na lason ng UM sa retake ng Gaon Gaming. Man, gulatan kung gulatan talaga yung Ubek Maniac. Di mo alam kung saan manggagaling. Na-double team sila ng Gaon Gaming dito. Oh my God. Ubek Maniac had an entry of their lives, man. Ang ganda na ng pasok ng Ubek Maniac. KLP clearing out where and how could you possibly escape Gaon Gaming? Jams late entry na nga. Nakuha niya pa nga mag-clear ng dalawa. Gali. Gaon Gaming, one more round to push the lead to just one para sa Ubek Maniac, or will Ubek Maniac maximize everything? And ngayon, same old default. Ganun pa rin nga ba ang kakalabasan nito? Mukhang nababasa na nga ng Gaon Gaming ang takbuhan ng laro. Nababawi na nga nila. 3v2. There goes Jams. Getting the kill. KLP, last man standing. Pero with a high gun advantage and distance as well, hindi niya lang basta makukuha yung C4. Kayo doon na nagro-rotate ang Gaon Gaming and Jams. Hindi niya sinama yung tropa niya pero si KLP rin hindi nakatingin sa kinaroroonan men. And now Gaon Gaming pull the rally and now the lead is just one but still in favor of Ubek Maniac as we head to the second half. Yan nga, pressure is now gonna be on sa side ng Ubek Maniac. Alam natin na Gaon Gaming, bigla silang nabuhay, bigla silang magdidire-diretso dito. Isang point na rin natitira as we are moving into the second half. Pero Gaon Gaming, remember, gustong-gusto nang naglalaro dito sa may attacking side. Alam nila na gusto nilang kunin yung control sa side ng Ubek Maniac para masira yung mga hawak nila mga crossfire dito. Pero biglang magdadahan-dahan muna. Okay. How does Ubek Maniac now try to defend their home turf? Maganda to na may defensive mindset din sila. And nakita natin kanina nung naglaban sila sa port na they could play defense pero when the time is right, they just absolutely just go guns blazing pre na tipong si No at si JJ. Hindi kami mag-hold ng site, mag-hold kami ng connector dito. O kaya ng big is very unorthodox. What? And Jefferson para naglalaroan lang doon ng 5-10 doon tapos KLP. Wala kang kaalam, no? Bigla ka na lang mawawala sa balat ng lupa. My God, Jefferson, man. Kawalang kamuwang-muwang na naglalaro ng loksong baka doon tapos bigla na lang, PANG! KLP!
gulatan na lang talaga dito, no, Gaon Gaming. Hindi ko alam kung paano nila nakukuha yung control dito. Kung ngayon na wala si Jefferson, alam nating mababawasan ng hard anchor sa isang side ang Gaon Gaming. With that being said, mahirapan sila makakuha ng map control kasi kailangan nilang problemahin ngayon yung kanilang flank. Kung saan manggagaling yung Ubek Mania kung meron mang mag-a-attempt mang lason dito. At yun na nga si JJ, naharap si Jack Ban, meron silang konting information pero ang kapalit nun isang tao, isang player, isang teammate ay inyong kabanan. At si Jams yung susunod sa kanyang buhay, Jeprax, bawi lang. Sino nandyan na rin, 1v4 yung nakitira dito. Ngayon, sino nahuli? Jeprax, kaya mo ba to? 1v3 KLB, walang kaalam-alam, No walang way. kamuwang-muwang. Biglang ganon, wala ng oras. Ay, hindi. Looks like Crossfire Gods blessed us with a very amazing RNG na pag-spread ng bracket eh. Parang grabe, para talaga matunghayan mo lahat ng best of the best ng Crossfire. Ito yung araw na yon. Marka mo Ito na yun mismo, 6/22, 2024. Grabe nga naman yung binigay na bracket sa atin ni Crossfire Gods. And finally yun! Bumalik, Narinig ko ayan na na! magandang balita! Ang pinakamagandang balita ngayong araw. Hindi yung dumating na delivery. What is Ito na this? yung kailangan na kaagad! Round No! number 10. Okay, so, wow, round number 10. Pero parang round number 21 na ata yung nakikita ko eh. Well, actually, round number 11 pala. 11 pala, 11. Naalala pala namin, sorry, wait lang. Pero yun nga, no, Mali ako kakapatin ng natin, math. pero magbakan ka agad, ang dami na namatay. Si Jack Ban na lang natitira para sa side ng Gaon Gaming, no? Kahit na napunta sa kanila yung round na yun, biglang ganto. As soon as we go back into it, we see an absolute massacre galing sa side ng Ubek Maniac. Si Jack Ban na lang natitira, pero tira mo ha, pare. Yung health bars ng mga players ng UM, never mind, spoke too soon. Wala. Oh, wait lang. Okay, Okay, so let's go back. We're Let's back. go back to our pwesto. Kasi meron na naman tayong May slight tech mishap problem on the tayo lobby. ulit. So it's Pero really feeling gonna ko, hold relabi it lang back. naman na yun kasi okay na eh. Kasi palino na lahat eh. Nakakabaril na sila ng maayos eh. Nakakapwesto na nakagalaw. Walang glitch na walang nadididos dito. Okay lang pre. Swabe naman ang lahat. Kayo swabe, ako swabe, siya si Diyos swabe men. Kaya guys, okay tayo. Ang galing mo dun, Pagdating sa laro kaya kalmahan niyo lang. Tech post na naman tayo pero at least, di ba? Andito na yung laro. Yeah. Andito na yung laro eh. So, yeah. Pero yeah, we're gonna wait for it. Little update, hindi naman yata i-address yung score from that round. So it is going to be 6-5 para sa Ubek Mania. Ito ulit recap para sa mga bagong dating. Pero we're back! Round 12 now. Sure na We'll to, be ha? standing at for Sure na now. to. Ito na. Totoo na to. Ito na talaga. No, wait, Ubek Maniac. Hindi na kayo yung Ubek Maniac na kilala ko. What? Ang lalim nyo kagad sa mapa. Ubek Baliwala Maniac, ka hindi na kayo tulad nung una. Iba na kayo, men. Nagbago ka na. Bago ka na, Ubek Maniac and TLB will be getting jackpot. 5v1 jams, walang kamuwang-muwang sa buhay. And now, Ubek Maniac is gonna cruise over Gaon Gaming. Oh, As man. papalapit na sila dito para sa foundation round nila. 5-7, lamang ng dalawa ang Ubek Maniac. It's not looking good, Salvatore. Nung bumalik tayo galing sa tech post, biglang nagbabaliw na yung Ubek Maniac, no, na tuloy-tuloy na yung mga kills, biglang ang lalim na nila kaagad sa mga round. Nagkaroon sila ng, di ko alam kung saan nanggaling yung confidence na to, na kailangan nila kanina. Pero it's here now. They won 2 rounds in quick fashion, parang 30-40 seconds lang biglang matatapos na yung round na yun. At dahil doon, si Gaon Gaming biglang nagbagal. Si Jack Ban, unang nawala dito para sa side ng Gaon Gaming ngayon. At napaka-ingat ngayon ng approach ng Gaon Gaming sa bawat round. Simula nung mangyari yung dalawang round na yun, Parang merong ibubuga pa ba ang Gaon Gaming after everything UM has been throwing, men. They just have been on the better end of everything. Jefferson. Damn. Ikaw rin, Jefferson. Nagbago ka na. Dinlay ko yung Jefferson kanina sa compound. What's going on? What is happening sa Gaon Gaming? Binaram ka kayo ng Ubek Maniac. Jason, now making his way towards tunnel and Jeprax and Jams. Now just having a bit of a frenzy here dito lamang sa labas ng A. Pero ngayon nila-line up na sila ngayon, pero parang wala pa rin masyadong development sa nakabantay na Gaon Gaming. Yeah. Tamang bantayan na lang talaga yung Ubek Maniac. Hindi ko alam
parang nagkukulang bigla yung mga utility ng Gaon Gaming. Medyo mali yung mga timing ng mga passes na nagiging 1v1 dito. But well, at least finally, si Jams na lang isang 1v1. Meron na silang espasyo sa mapa, nahanap na nila yung isa. Pero outnumbered pa rin sila, 3v4. Konting oras na lang yung natitira sa ating clock. And hindi pa sila di pa sila makatanim dito Okay. Nasaan yung confidence na meron yung Gaon Gaming kanina? Biglang nagbagal, biglang napakaingat nila. At ayan Sino, ang ganda ng pwesto. Okay, kino-coin flip nga nila yung site. Grabe wow! They just cleared out KLP na parang ganun lang. Also, he knows gonna get overwhelmed as well. Gaon Gaming just skates over the site. And now, position advantage. Hindi men Jams! Iba yung tinitignan ng angulo. But they are playing stairs. They will be playing on the sound cue. Dolpex, kablamo, sabog ang bungo ni Dolpex. And KLB naman na susunod sa beat. Grinder, o hindi! Alam si niya ba? Jeprax ang madadali at nasusumbungan. Ayan na nga, Jason is gonna lift over the flag of Gaon Gaming. At unti-unti na nga nila ang Ubek Maniac. Pero nasa lamang pa rin. At nasa teritoryo ngayon kayo ng Ubek Maniac. At last, we see the confidence na bumalik sa Gaon Gaming. No, kanina, napakabagal ng approach nila. Kailangan nilang hanapin kung nasaan yung defense, saan nakapwesto yung mga players ng Ubek Maniac. Bawat isang miyembro ng koponan na to, napakalakas. With that being said, some missed shots, a little bit more information granted para kay KLP. Hindi siya nakapag-convert dito. Pero yung Gaon Gaming, alam nila, naharap na sila dito. Si JJ nagsimula, si Jason natitira sa may gitna. Ito na nga, nade spam over onto the ramps. Walang nakapag-connect pero si Jefferson. Hanap si Sino here. Continuing the fights, 2v3 Jams. Getting one trade after another 2v3 na lang ulit. Okay. And now, Ubek Maniac. With now a 3v2. Naman Jams. So, parang madadali siya ng flash dito. Madedelay yung pagpasok ni Jams. Ng KLB. Wag mo na i-pick yan, men. Wag mo na i-pick. Hayaan mong pumasok si Jams. I-50-50 niya talaga. Gusto talaga ilaban ni KLB. Nagtitindig yung paningin. Giyang siya. Gusto makita si Jams. Hard pick. Sobrang lawak ng pick ni KLB. Bakit mo nilaban yun? Bukas ngayon ng site. Dali-dali ngayon ng Gaon Gaming sa magpulot ng C4 para ma-clear it out. Pero Ubek Maniac, may oras pa rin sila para mag-recover. Pero ang ganda nito ganda ng pwestuhan. Yung C4 na iwan sa may gitna, ay yung Ubek Maniac. Dahil alam nila kung nasaan yung C4, hindi nila kailangan maging napaka-aggressive na, hindi nila kailangan maging risky sa mga ginagawa nila. Kasi isang minuto na lang yung nasa timer natin pare. Wala pa rin yung C4 sa kahit anong site. At yung pwestuhan ng Ubek Maniac, aantayin nila na lang na may makapagtanim. Alam nilang meron silang advantage sa health kumpara sa Gaon Gaming dito. At tamang antay na lang makapag-respond sila sa kahit anong pamamaraan dito. Konting oras na natitira, 30 seconds on the clock here. Meron tayong AWM sa kamay ulit ni Jefferson. Si Jams, nakapagpusalag si JJ, si Dolph. Ito, konting buhay na lang at hanap siya. Here, full insanity galing sa Gaon Gaming. And wala talagang pinipiling oras ng paghahasik ng Gaon Gaming. Every time, anywhere, any place, you name it, Gaon Gaming. Kahit saan silang pwesto pumunta, somehow they are getting the picks that they want. And this is all the back of not even spamming the util spray. So, just being that version of Gaon Gaming is very, very scary na. Ultimong baril na lang talaga yung nagsasalita para sa'yo. Nade spam. Teka lang, Jams, mag-isa ka lang na naman papasok ng side, pero may kasama ka naman sa likod. And there's 1-1. Pero no! With a quick rotation. Kali ngayon at ubos ang bets, pero Jefferson with a quick one as well. Lamang ang Ubek Maniac sa tao. Pagkatapos paghasik dito ni No, ubos ang line na naman ng Gaon Gaming dito sa bets. As now Ubek Maniac quickly rotates. Nagtawag ng kaibigan si paring No. Ang bilis ng mga trade natin dito. Si Jack Ban na lang natitira. 1v2 ang ating kalagayan ngayon with the C4 sa kamay ng Ubek Maniac. Si Jack Ban kailangan niya makahanap. Kailangan niya maging mautak dito kung paano niya i-approach yung site. Kasi nga, yung C4, it's in no man's land pare. Salvatore, hindi ko alam kung saan siya mag-ahanap ng lakas ng loob para i-pick or para hanapin yung dalawang players ng Ubek Maniac. At yung mahirap pa doon, even when you find one, kailangan ready ka sa trade, sa refrag. Attempt na makapag-trade, pero yan, nahanap na siya. Jack Ban, not gonna be able to connect. And now, they know exactly where he is. Pero, isang minuto pa rin yung nasa clock natin. Okay, KLB and Dolphex. Si
They are in the best spot possible. Nakita na nga nila si Jackpan dito. Kaso nga lang, masyadong maraming bala ang dumapo sa katawan ni Jackpan. Hirap na hirap kumilos ang Gaon Gaming. But now Ubek Maniac, looks like they will be just coursing through that round with a lot of ease and comfort. Yun naman pre, 8-7, 2 more for Ubek Maniac to win it all. I like this though. Jefferson, kay AWM ulit dito sa may mid. Sa long rather, making an attempt to find info ha. This time around, napakabagal ng approach ng Gaon Gaming, pero they're doing it as a unit this time. Hindi sila naka-split down the middle na 2-3. Pero, ito, with the nades being brought out, Jeffrock making an attempt over onto No. It's gonna be Jam's first blood in their hands. Pero nandiyan na yung mga trades. Flash out. Walang makita ang mga players ng UM here with the nades as well. Damage kay KLB. Kailangan niya umatras. Kailangan niya mag-antay ng backup dito kasi ang dami ng paparating. Ayun. Ubek Maniac is just on the clasp of winning that round. Kaso nga lang, they threw it all in the wind. Now on the 2v1. Pero meron pa rin pwesto dito ang Gaon Gaming. KLP natatagpo ang tumatakbo. Nagmamilo marathon mula RS papuntang site. And Gaming! Bakit kayo tumitingin? Pag-hold na lang kayo ng site, Gaon Gaming. Another crucial mistake incoming. Pero ngayon, KLP, matatimingan nga ba na timing nga ni Jeff Rocks? Muntik pa nga mapunta sa round na naman ng Ubek Maniac. Sorry, I can't take this anymore, pre. Ilang beses nang nangyayari, Gaon Gaming and Ubek Maniac. Nagkakapalitan lang sila ng throws dito eh. Nasa contest ka ng palakasan ng throws, tapos kalaban mo Ubek Maniac pati Gaon Gaming. Hindi mo alam kung saan nagagana yung mga round win na to eh. Pero yan na nga ba yung, with that being said, 8-8 tayo. Both of these teams, kailangan nilang ilabas lahat ng lakas nila. 100% ng lakas nga, sabi ni Toguro. Kailangan nilang magdire-diretso dito. Both of these teams, 2 points na lang away from victory, from winning this series. At ang ganda ng pwesto ni KLP dito. If somebody happens to walk into his crosshair, that's gonna be the first blood for the round. And if it just so happens to be Jefferson, that's gonna be a gigantic mistake galing sa Gaon Gaming. Oh. Okay. Kind of think here for Gaon Gaming as Jeff Rocks is now out. No anchor for the site. Dolph X. Now he's trying his best para naman sa Ubek Maniac. Ngayon, mataas pa rin ang depensa at opensa ng Gaon Gaming. 8-8, potentially push it to 9-8 in favor of absolutely not Gaon Gaming. Pinabawi na kagad ng Ubek Maniac with KLB getting the double. Ubos na naman ang Gaon Gaming sa site. And just like that, Ubek Maniac pushes it to set point. And wow, Gaon Gaming, nasa kanila na ang panalo. Aabutin na lang panalo na naging bato pa Ubek Maniac 9-8. Hindi ko alam kung paano yun nangyari pare. Kailangan na lang maghawak ng site pero somehow, some way, may pumasok sa isip nila, no? Yung intrusive thoughts na mayagpag sa mga momentong yun na nag-pick out yung Gaon Gaming. Isa-isa na nalaglag sa mga kamay ni KLB at ni No. Ngayon, one more round again with this being with Ubek Maniac being on the more favorable side of the map para sa kanila. Mas sanay sila dito sa side na nagdedepensa. Kailangan nilang antayin na lang kung ano yung gagawin ng Gaon Gaming. Kasi pag nag-pick out yung Gaon Gaming, pare, halos laging walang utility na kasama. At dahil doon sila nadadali, paulit-ulit na lang. Pero na Ubek Maniac, tama lang ata yung base nila dito. Hotel, pati site coverage din mismo. Ang crossfire din napakadali. Naku po, masasandwich magiging palaman kayo ngayon, Gaon Gaming. Kailangan nyo lang talaga masbukan kagad yung pwesto dito ni Dolphex. Jams is gonna rain it over. Kaso nga lang, Dolphex mabubuhay pa. Mabilis ang rotation dito si Jams papuntang site. And now he clears out KLP. Ubek Maniac in a frenzy. Ano sila kayo babawi? There goes si C4 plant. And Dolphex, OB and shock na naman. Jeff Rocks is gonna get KLB in return. 4v3 lamang pa rin ang Gaon Gaming dito. 30 seconds now on the clock. Running is Gaon Gaming para mag-hook ang UN. Palabas ng side. Gaon Gaming is gonna do something that no team has ever done before. Once again, force overtime.
And this is indeed a game on our hands, pre. Pangalawang overtime sa isang series pa lang, men. Tamang baliwan lang tayo ngayon. No? Sabi natin, naku, mukhang tutuloy-tuloy ng Ubek Maniac dito. Kaso, nagising yung Gaon Gaming, men. Sa overtime tayo muli. Pangalawang overtime para sa series. Pangalawang overtime para sa araw na to. And this is only the first series, Salvatore. Napakainit ng labanan dito. Ayaw talagang patalo ng kahit isa sa mga sa dalawa nating kumparan na naglalaro ngayon. And they just did the unthinkable. It was an Ubek Maniac momentum, pre. Sinasabi pa lang natin nung simula pa lang na Ubek Maniac had so much to give dun sa hapagkainan na yun, pre. Like, nasa kanila na yung yabang, nasa kanila yung lakas, nasa kanila talaga yung momentum, pre. And Gaon Gaming just suppressed that. Once again, we are going to overtime. And it's looking pretty kind of strong for both teams, no? Nakakaya pa nilang magtagisan ng lakas talaga, no? And now Gaon Gaming with a chance to push it over. We're going to extra 4 rounds, mga kaibigan. And tandaan nyo, hindi lang to game number 1, dito game number 2, hindi to game number 3, men. It's going to be an overtime. Hindi pa tapos ng game number 3. Not even close, man. You can see na kada isang round na napapanalo bigla ng Gaon Gaming, no? I don't know if it's a lapse in judgment kasi sa Ubek Maniac medyo naging overconfident yata yung UM towards the end of this second half. Excuse me. Pero ito na nga tayo, nasa overtime tayo ngayon. Sinong mauunang makapag-adapt? Doon talaga magdedepende kung paano matatapos yung game na to. And ganun talaga eh. Bagang usapan, dikitang labanan, talagang gagawin nila ang lahat para talaga dumikit ang laban. And it shows. Ito ang exhibit natin, pre, ang Gaon Gaming versus Ubek Maniac GT. Kung akala mo kahapon sa Impact, kung sobra na talaga sa pagkatao yung 4 na overtime sa tigi-tigisang best of the 3 series. Ito, 2 overtime, pre. 2 overtime sa isang best of 3 pa lang. Kaso nga lang, itong unang best of 3 pa lang, sumahabang araw natin ngayon. Mahabang araw means more crossfire. More crossfire means more exciting action dito lamang sa Crossfire Philippines, sa TFS Speech Masters. Ito pa rin yun, men. And wow, Gaming and Ubek Maniac, di nila tayo binibigo pagdating sa entertainment, pre. Oh yeah. I mean, gulatan na lang talaga, no? Minsan kasi makikita mo dominant round galing sa UM, tapos biglang pagkarating ng sunod, si GG naman may sagot bigla. Tagisan talaga ng galing between these two teams, no? It's a chess match, it's the confidence as well na talagang walang isang team na nabubugbog, no? Talagang sanggaan ng lakas sa gitna ng dalawang koponan na to. Paano ka naman na makakapag-isip ng mas malala pang series? Kundi ito na yun eh. Wala ka na ibang iisipin pa eh. Kung gusto mo ng example na gustong ibigay sa mga presentation mo, sabihin natin meron kang presentation na gustong ibigay sa pinakamalalang series ng Crossfire, ito na yun eh. Ito na yun. Yeah. Hindi yung mga nangyari last year, ito lamang 2024, men. 6.2-2024, ang CFS PH Masters. Ito na, sa wakas, nangyayari na ulit sa ating pagmumuka ang Gaon Gaming tsaka UM Fiesta. Wala na. Kasi bumagal yung pacing ng UM dito. I like this. Dahil nagbago na naman yung pace ng UM, nagbago rin yung makikita mo, iba yung ina-approach nilang side ng mapa this time around. Na possibly nabasa na ng Gaon Gaming yung ginagawa nila kanina bago tayo mag-switch sides. Kailangan nila maglabas ng bagong strat, kailangan nila buksan yung mahiwagang baul ng mga strategiya nila para ma-secure yung mga round na kailangan nila dito sa overtime kasi ang lapit na eh, 3 round na lang eh. Okay. Kalmado, men, no? Wala talagang gumagalaw sa Ubek Maniac. Ang gulo ni Jefferson, pare. Grabe si Jefferson, oh. Nakubra niya na nga yung pwesto sa site mismo nang hindi man lang pumapasok si LA. Pero may laso, no? Meno, may dumadaga din sa Ubek Maniac kung may gusto talaga makuha sa textbook na Gaon Gaming KLP. Siya pa nga makakuha ng unang kill, and KLP makakasalo ng bomba dito kaso kala makakatakbo naman siya. And parang ganoon lang kadali pumasok si KLP na walang katakot-takot. Tabla mo, pinaulanan ng bagyo ni Jams. And now, Ubek Maniac, nang nawala si KLB, bigla namang nanalihimik lahat. Step back sila muna. Kailangan nilang talagang mag-step back dito kasi si KLB ngayon yung primary entry nila eh.
Ayun si Jefferson, malalaglag din sa side ng Gaon Gaming. Magiging 4v3 itong retake na to kung mangyari man. Now the C4, sabayan nila. Oras na para kay KLP na gumising. Naharap ni si Jack Van. Rude awakening para sa Gaon Gaming. Dalawa na lang sila ha. 2-1 is our ratio here. KLP going absolutely insane. Si Jams na lang natitira 1v3 ngayon. Di ko alam kung paano nyo ito makukuha. Pero oras na para patunayan yung sarili niya. Si Dolph X, una niya makikita pero siya rin yung makukuha ng kill sa round na yon. Unang puntos mapupunta sa side ng Ubik Maniac. Now, Ubik Maniac with a very good start no dito sa ating sa unang iteration ng overtime with Gaon Gaming still yet to put out something convincing dito lamang no kasi how many times did Ubik Maniac just quickly recovered no even after multiple pickups dito galing sa Gaon Gaming and Jams with a good effort no to hold up a site kaso nga lang hindi yun yung nangyari after many tries for Gaon Gaming to quickly recover after Jams' death. Jeprox and Jason just got quickly belted. Ngayon, and this Ubik Maniac setup, quick smoke dito sa entrance. I think gusto nilang pumunta ng B. Parang ginajaggle pa nila dito. Kino-coin flip pa nga nila. But this might just be a good position to cover for Ubik Maniac na may LA coverage sila. Pero ayan, wala. Niloko nyo lang pala ang Gaon Gaming. Ginoy na naman nila. Babalik na naman sila ng RS. And Pero they kasi, will now be going to B. Ano yung mapa, men? They made an attempt na para mag-force out ng rotation para sa Gaon Gaming. Pero hindi na binitawan yung mga pwesto nila dito. Alam mo yung, akala mo na-gaslight mo yung kalaban, pero ikaw yung nag-gaslight dito. Yun yung nangyayari ngayon eh. Ayun, dahil doon, slow approaching Ubik Maniac to try and find an off timing, find somebody who over-rotates sa side ng Gaon Gaming. KLP opens it up on 3 enemy sniper here. It's gonna be a continuous push galing sa Ubik Maniac. Si Jams, harap ni Sino, pero ito tuluyan yung ating laban. KLP isa ulit sa kanya. 2v4 si Jeprox natitira sa magilid. And now it's Jason, 1 against 3. One man against the world to get this round. C4 still in the hands of Ubik Maniac. So easy for them, and they're gonna clean it up. And Gaon Gaming, once again, frenzy na naman pre. Naguguluhan talaga sila saan mo sila mismo aatake. No? Parang hindi alam ng Gaon Gaming kung i-retake ba nila, ipipick off ba nila kagad ng Ubik Maniac. Hindi na sila yung play for picks talaga. Early smoke dito, men. Ayun, parang, wow, okay, KLB, men. Kalmahan mo. Sobrang lamang ng Gaon Gaming sa pwesto nila. Pero the fact that he's spamming it, na parang napaka-taas ng tingin sa sarili niya. Pre, kaya niya lumaban eh, no? Mapapa-overthink ka talaga eh. Naghahanap ata siya ng di kalaban na away niya. Hanap niya. Away ata o gulo eh. Wow, okay. Ubik Maniac, okay. KLB. I think he just cleared out topside. Ngayon, he's making his way to hotel. Rinig na rinig yung paa niya, men. Kalmahan mo, men. Gawa sa bakal. Gawa sa tiles yung lapag niyan, pre. Kaya feel ko, Gaon Gaming, dali-dali na sila ngayon sa pagpunta. Pero dahil nga sa pwesto na ino-occupy ng Gaon Gaming, Jams? it looks like Crossfire will just be a setup here for B. Tamang game ng pasensya dito. Ubik Maniac, ito. A little bit of a switch up ngayon as he's trying to make a slow approach papunta ng A. Yung problema kasi dito, men, the fact na yung setup galing sa Gaon Gaming, it's very heavily favored towards B, ha? Kailangan nila problemahin kung paano nila i-approach. Jack Van nahanap pero hindi siya magpapatay. Dolph X here for the trade. It's gonna be 4v4. Ang ganda ng hold. Ayun, galing kay Jason pero wala siyang kalaban-laban. 2 people now gonna be holding on to Hope here. It's gonna be a 2v3. C4 hindi pa rin nabababa dito pero nag-rotate na kaagad ang ating Gaon Gaming players. Si JJ, I think might be another bait and switch. May gonna be an attempt here to try and stay alive, but E4 now gonna be thrown out. JJ first kill now gonna be on that board. Dito rin si Jefferson mag-isa. 1v3 tries to spray down onto 2 but it's not gonna be enough. KLB finalizes another round and here we are. We're getting so close. Man, it looks like Ubik Maniac now finally cracked the code. Meanwhile, Gaon Gaming nasa likod pa rin ng bus, hindi makakilos. Nagmamaneho ngayon ng bus is Ubik Maniac.
Kitang-kita naman pre na minamandohan lang nila ang Gaon Gaming na dito kayo dito kayo pupunta, dito kayo magro-rotate, dito kayo mag-a-anchor. Pag doon kayo nag-a-anchor, doon naman kayo madadali. So it's a lose-lose naman for Gaon Gaming. There's no situation for them to actually recover no for everything that Ubek Peña has been throwing no. So with all that combined, it looks like Ubek Maniac now transitioning into a more defensive setup. Ngayon sila naman ang magiging global risk. Yeah. This is looking pretty kind of solid for Ubek Maniac to close it out once and for all officially para mapunta na sa history books tong laban na to, no? And if you are Gaon Gaming, how in the world will you be able to recover from this? Because for the most part, Gaon Gaming from last year even up to this year has been known to come back from situation like this. Pero sa pinakita nila from the first half, man, I just really don't think na it's going to be really that easy or even good enough for Gaon Gaming. Paguran to man. Nakikita natin, di ba? Gaon Gaming did not get a single point on the first part of our overtime. So, iisa na lang yung kailangan makuha ang round ng Ubek Maniac dito. And, again, the way that they play here is so systematic na nahihirapan talaga yung Gaon Gaming pumasok ng site. And Ubek Maniac will now be putting in a position to pressure all of Gaon Gaming. Men, bakit kayo lumilinya dito sa Ubek na parang ganun lang? And now JJ puts it on the books. Oh my God, Ubek Maniac runs over LA. And it's just easy for them to take it home. Ubek Maniac dominates over Gaon Gaming as they now move up to the standings. What a performance for Ubek Maniac. Napakaganda ron. Just when you thought it was gonna be a very close overtime. Kala nga, mag-second overtime pa tayo eh. Pero nung pagka-switch natin ng OT pare, biglang nag-activate yung Ubek Maniac. Parang nilabas nila yung 100% yung lakas nila. Kaya mga series win coming in from Ubek Maniac. They should be standing above Gaon Gaming now in our standings, taking away the third place spot here. What a win it has been for Ubek